Give me a hell yeah. Hello everyone, it's Friday, and you know what that means? It's now time for our bold review dito sa Fridays with Viva Max only on Harriet. And today we are going to look, we're going to take a look at Maharot, the latest Viva Max original movie released on the platform today, July 8, 19, sorry, 19 na pala, sorry. EST time tayo kasi. Okay, so yeah, this is starring Aiko Garcia and Victor Reynosa. This is not the first time that these two have paired up. They paired up in Palipat-Lipat, Papalit-Palit yung movie na yun. They were paired with Benicio Esteban, of course. So this is their second outing. And this movie is on the generic length of a Viva Max movies na of a 2024 Viva Max movie, 47 minutes. And it's actually it barely even scratched the 47-minute mark. I have to say this movie is under like 44 minutes, with the rest is brought up by the credits and yung trailer. Kasi di ba every time na may pelikula sa Viva Max, may trailer na ipapalabas. So, yun. And this is, wow, I did not expect a movie na ganito kahaba, na isang mature movie na may ganitong na may ganitong essence of storytelling. So if you like what you see, I want you all to like this video para mapunta tayo sa For You section ng YouTube. Subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with Viva Max only on Harriet. At yes, today is Friday. We start with Tantan, played by Victor Relosa, and Johnny, played by Aiko Garcia. So, nag-reunion sila sa plaza in the very beginning of the movie. And then we go straight to a flashback. So, dito natin malalaman paano sila nagkakilala. Si Johnny ay isang pokpok. Isa siyang prostitute na dumapo or na nanirahan sa isang lugar sa Bataan. Alam ko Bataan to kasi yung bus line Genesis. Tapos may karatalo ng mga Maribeles. At alam ko yung style ng mga bahay sa Bataan. Taga Bataan ako, uy. Hindi nyo pwede ako, husgahan. Sabihin na mali. Dito natin nakilala si Tantan, isang estudyante na medyo hirap siya sa pag-admit ng kanyang feelings. At kinaibigan niya tong si Johnny. Ngayon, yung mga kapitbahay, lagi nilalait itong si Johnny bilang isang maharot na, which is totoo naman, maharot siya. Kaya nga yung title ng movie, Maharot. Pero si Tantan ang nakakita ng gentler side ni Johnny. At ito naman si Johnny, she saw that Tantan is a really different person from all the men na nakatalik niya. So, Tantan, love at first sight siya kay Johnny. And on one night na kasama ni Johnny yung kanyang kliyente habang nagtalik, umalis na yung nagtalik kay Johnny, then pamasok si Tantan. And we got this amazing sex scene ng dalawa, which is hindi nangyari talaga sa totoong buhay at parang dream lang yun ni Tantan. So Johnny and Tantan became friends, and Johnny tuturuan niya si Tantan paano manligaw kasi si Tantan meron din siyang babae na kinakrush sa eskwelahan, si Helen, played by Athena Red. Ngayon, tinuruan ni Johnny itong si Tantan para magbihis, para mag-pick up line. And niyaya naman ito ni Tantan na manligaw, na pumunta siya sa bahay ni Helen para manligaw. On the very night na may daladalang bulaklak at ayos at bihis,
gayak na gayak, pinaghandaan ni Tanta ng moment na yun. Nakita natin niya na yung kanyang kaibigan at si Helen ay nagtatalik. So, yun ang udyok kay Tanta na manligaw kay Helen. Inunahan siya at siya yung nakipagtalik kay Helen dun sa may L300 na van or tama raw FX L300. At dito na distraught itong si Tantan. So, it is the same spot na ginawa sa Erotica Manila. May kaibigan kasi daw si Elizalde. Yung kaibigan niya nag kay Elizalde na mag-overtime para makipagtalik dun sa bossing nila, si Chesta Paredes. At nung dumating si Elizalde sa opisina para makipag-sexy time kay Cheska Paredes, nakita niya nagkakangkangan yung kanyang kaibigan sa si Cheska. This is the same spot, nirepeat nila. And I think it was more effective here kasi inosente pa yung bata eh. And nakita niya yung crush niya sa eskwelahan nakikipagtalik doon pa sa kaibigan niya mismo. So, ayun, upset itong si Tantan, frustrated kasi naunahan siya. Ang sa kapal mo ka ng kaibigan na pagkita pa sa kanya, siya, ang tagal mo kasi pre eh. Inunahan kita tuloy. At dito nagalit itong si Tantan. Ang nangyari, muntik na magkipagsapakan, dumating itong si Johnny, tinont pa ng kaibigan ni ni Tantan si Johnny para makipagtalik. Pero yun, tinurn down kagad ni Johnny, uminit ulo ni Tantan pero sabi ni Johnny, kunwari, sila yung magjowa. Tinanong ni Tantan, totoo ba yung sinabi niya? Siyempre hindi. Para pinoprotektahan lang siya. Bata pa siya at ayun. Pero iniyaya pa rin ni Tantan mag-date sila ni Johnny. Makalipas na ilang araw, aalis na si Johnny pa Maynila at nagkaroon sila ng last dance sa isa't isa. At yung last dance na yun, nauwi sa pagtatalik. Ayun. So, I think it's, mahaba yung Una sumasayaw sila, mas magugulat ka, naghubaran na sila eh. Ayun. Romantic, it's a romantic film at nagtalik. Nagising si Tantan, hubot-hubad, wala na si Johnny sa feeling niya, nalaman niya sa kanyang ina na si Johnny ay paluwas na ng Maynila. So pumunta siya sa istasyon ng Genesis, wala na si Tantan. Genesis ay wala na si Johnny. Sa bus na pinasukan niya, Genesis, baka naman. Pero nalaman niya hindi pa nakakasakay itong si Johnny. At doon sila nagpaalam. Pinayuhan ni Johnny si Tata na mag-aaral ng mabuti. Kalimutan na siya dahil ang mundo nila ay hindi pwede magsama. Then we go back to the present kung saan nagkita sila sa plaza. Nalaman ni Johnny, nag-asawa na pala si Tantan, si Rhea, naging pangalan ay Rhea. At, ayun, tuluyan na maalam si Johnny kay Tantan. Bago sila na maalam, niyakap ni Tantan si Johnny. Nagpakasalamat kasi siya yung nagbigay ng parang, di, yung parang feel na hindi torpe. Mas, yun. And yeah, it went on a very heartwarming ending. Sobrang heartwarming. Mayroon na palang anak si Johnny. At pinangalanan yung anak niya na Tantan. Sweet. First love never dies. Kasi di wala naman daw. Tinanong ni Tantan sa isang eksena, lahat ng nakatalik mo, hindi mo mahal. Sabi naman, oh. Tapos may sinabi ko si Tantan, hindi ako mahal ng mahal ko. Sabi naman ni Johnny, paano kung mahal ka naman talaga? Kung tamaan ka, tanga ka na lang. Hindi mo pa na-realize. And yes, this is my review. My recap pala ng Maharot. Ang Maharot dito, actually, ang Maharot dito ay si Helen at hindi si Johnny. At I think parang red herring ginawa dito. Get it? Athena red, tapos red herring. Yan. Naparusahan naman yung kaibigan ni Tantan in the end. Nagkaroon siya ng tulo. Tapos yung tulo sinisi dito kay Johnny. Pero, ayun, binunyag ni Johnny na medyo may kahalayan or medyo mael itong si Helen. At nagsitakbuhan na sila. They got written off screen or something. Pero may tulo na yung kaibigan ni Tantan. So, yeah. What do I think of the mature scenes? Actually, hindi siya medyo extreme eh. Oo, pawisan sila. Oo, may dilaan. Oo, may laplapan. Pero, hindi siya yung ganun ka wild. Alam mo yun? Yung
pakiramdam. Sapat lang para sa akin yung eksena. I think yung storya yung nagdala dito. And I can easily say na isa ito sa mga mas magandang 1 hour, less than 1 hour movies na dinigay ng Viva Max. Kasama yung salisihan. Pero salisihan is a smash. Wala namang storya doon. Pero ito may storya, may kwento. Okay, so, uh, Tantan at Johnny, saan ka namin ilulugar? Well, napakahusay na pag-arte. I mean, the fact na tumaba si Victor Relosa, ewan ko, tumaba siya eh. Skinny to dati eh. Is something na hanga ko. So I'm giving Maharot the kamikaze treatment. And I'm going to say Maharot is a very high actual movie series. Story is there. There's Abby nga pala. Actually, ano eh, no? Para siyang ano eh. I like this. Gusto ko to eh, yung mga may kwento. Medyo creative sila. Ayan. Okay, guys. We are headed into my birthday weekend. Pero bago yun, we got July 23, Sex and the Emperor. July 26, Casero. And July 30, Init. Yes, let's all stay tuned for all of these Viva Max specials. We are headed into the birth week of your God gave her Harriet. This is your boy, the almost birthday celebrant, 33 years old na sa July 29. Goodbye and good night.